Last week po ay tinalakay natin yung tungkol sa baha. Sana'y tayo pinagpala. At ngayong umaga naman, ay babalikan ulit natin yon. Ngunit, ang ating paksa ngayon ay yung pagiging huwaran ni Noe. At ang ating tema, saan naging huwaran si Noe? Sino po ang nakakaalam nung kanta na si Noe gumawa ng isang arka? Alam po ba natin yon? Di ba sikat na sikat po ito, isang kantang pambata, Kaya kahit grade 2 alam dahil ilang beses nilang narinig ang kwentong ito. Subalit, bagaman ito'y ginawang kwentong pambata, sana'y hindi naman na-degrade yung dakilang katotohanan. Ito'y isang kamangha-manghang kaganapan na totoong nangyari na dahil sa kasamaan at kasalanan ng sangkatauhan ay nagpasya ang Diyos na lipulin ang lahat sa pamamagitan ng baha. Basahin po natin ang Genesis chapter 6 verse 9 to 22. Genesis chapter 6 verse 9 to 22. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan ang tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila. At pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Kaya, ngayong panahong ito ay trending yung usapin sa pagbaha. Sikat na sikat ang DPWH at ang mga contractor. Pero nung panahong ito'y wala pang DPWH, wala pang contractor. At kahit daw yung mga pinakamatataas na bundok ay hindi kinaya yung baha na pinadala ng Diyos. Kasi nga, lubog lahat. Sabi sa verse 5, puro kasamaan na lang daw ang nasa isip ng tao. May naiisip po ba tayong tao na wala ka na makitang mabuti sa kanya, puro masama na lang, puro panggagancho, panlalamang, pagsisinungaling, tanlilin lang. Yung laman ng utak ay puro masama. Hindi ba't ang ating kinabibilangan na panahon ngayon ay ubod na rin ng sama? Kung papaanong manggigigil ka habang nanonood ka ng balita. Tayo rin ay nasa panahon na ang kasalanan ay pilit na ipinaglalaban. Ginagawang normal at legal. At parang sila pa yung inapagkaitan natin ng karapatan. Kaya sila'y
ipinaglalaban yung kanilang gusto. At yung mga Kristiyano na pilit na itinatama ay inuusig ito, pinagtatawanan at binabash. Sa panahon ngayon na mas madali ang manahimik, matakot at magtago at mag-compromise, paano tayo mga Kristiyano bilang asin at liwanag? Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang pagiging huwaran ni Noe na dapat nating pamarisan bilang mga mananampalataya sa gitna ng mundo na pasama ng pasama. Kung masama nung panahon ni Noe, mas matindi ngayon. Kasi yun naman talaga nakalagay sa Biblia, ang mundo ay sasama ng sasama. Ngayon, saan naging huwaran si Noe? Ang ating tema, saan naging huwaran si Noe? Una, sa pamumuhay kasama ng Diyos. Genesis 6 verse 9. Genesis 6 verse 9. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Paano po inilarawan ang pamumuhay ni Noe? Anong sabi ng talata? Si Noe lang ang matuwid. At lahat ay masama na. Anong klaseng environment mayroon si Noe? Masama lahat ng tao. Mararahas lahat ng tao. Sa lahat ng dako, sa buong daigdig. Kaya, huwag nating iisipin na tayo lang yung dumaranas. Sabi nga nung iba, gusto ko na sa ibang planeta. Pero si Noe, masama ang lahat ng tao. Mapalad pa tayo, marami tayong magkakasama, no? Kaya, nakakaya natin, pero si Noe ay isa-isa. Tapos ang lahat ay masama. Si Noe ay nasa corrupted na sanlibutan. At bilang isang tao, wala naman siyang kakayahang baguhin ang paligid niya o kaya'y humanap ng ibang planeta para doon siya magstay, maghanap ng isang lugar na walang masama. The best he can do is to make sure na hindi siya makikiayon, hindi siya mahawaan, o hindi siya may impluensyahan na masamang mundo na kinilalagyan niya. Habang sinusubukan niya maging liwanag at maging ilaw sa mundo na puro kadiliman. Mahirap magpakabait. Sangayon po kayo. Mahirap magpakabait. Mas madaling maging bad boy at maging bad girl. Kapag sinampal kay anong sarap ding manampal. Kapag sinuntok kay anong sarap ding manuntok. Gantihan lang. Mas masarap at mas madali yung ganun. Ano po? Kasi tayo ay mga masasama. Yun nga ning surrounded ka na ng mabubuting tao, the battle is real pa din. Ay lalo na kung ganun sa kalagayan ni Noe, na wala nang matuwid kundi si Noe lang. Paano na tayo kung nandun tayo sa kalagayan ni Noe na ang nakapalibot sa kanya ay parang puro mga kampo ng kadiliman. Mga mala DPWH din na puro kampon. Maaring ng panahong yon ay wala pa ring 10 utos. Ginagawa ng tao ang lahat nilang maibigan. Baka nga, lalabas ka lang ay pwede ka nang gahasain. Merong ganong bansa. Meron akong nakakwentuhang isang magulang na dati doon sila nakatira. Hindi ka pwedeng lumabas ng mag-isa pag babae ka at mahablot ka na lamang. Magagahasa talaga. Maaring ganun din ang kalagayan ng panahong iyon. Idagdag pa yung mga higante, yung mga Nephilim. Sila yung mga bunga ng mga anghel na nakipagtalik sa mga tao. Kaya ang mundo ay napuno ng mga mapaghimagsik dahil sa kasalanan. Walang batas, walang Diyos na kinikilala. Kanya-kanyang trip. Normal ang paggawa ng masama.
Kaya habang tinitingnan siguro nila si Noe, ang weird. Parang ang weird kasi kakaibang kakaiba si Noe. Normal ba to? Anong mayroon sa taong to? Baka weird nga ang tingin nila kay Noe. At hanggang ngayon, marami pa rin ang mga tao na ginagawa ang anumang maisipan. Tapos, sasabihin niyang, karapatan ko to. Kalayaan ko to. Ngayon, ano kaya ang sekreto ni Noe? Bakit sa gitna ng masamang impluensya ng kanyang kalagayan ay nanatili siyang strong? Bakit hindi siya nadala doon sa kabi-kabilang tukso at masasamang halimbawa sa paligid? Ang sabi po ay, sa NLT ay ganito ang sinabi, Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time, and he walked in close fellowship with God. So, kaya namuhay siya in close fellowship with God. Mayroon siyang malapit na kaugnayan sa Diyos. Ano ang dahilan bakit napaka-strong ni Noe at hindi siya nadala ng kabi-kabilang kasamaan na tukso? Namumuhay siya ng may malapit na kaugnayan sa Diyos. Pag sinabing fellowship with God, from the original word, koinonia, ito raw yung deep, intimate relationship of partnership, communion with God. Malalim, malapit, na pakikipag-partner at pakikipagkaisa sa Diyos. Gaano ka-close? Yung super close. Intimate na, close pa, communion na, close na close. Kaya kapag may malapit na kaugnayan sa Diyos, makakapamuhay tayong kasama ng Diyos. Naalala ko yung isang tanong, papaano po kung sa isang pamilya, nag-iisa lang ako, at yung pamilyang yun ay ganon, hindi niya makuhaan ng magandang halimbawa yung kanyang ama, yung kanyang ina, yung kanyang mga kapatid, nag-iisa na lang siya, ay pamilya pa. Pero kapag daw mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos, makakapamuhay tayong kasama ng Diyos. Makakapamuhay tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos kapag malapit ang kaugnayan natin sa Kanya. Hindi natin pwedeng i-excuse, abay, ikaw na ang malagay sa kalagayan ko. Kasi si Noe ay nagtagumpay. Ang malapit na kaugnayan natin sa Diyos, ang sandata natin sa nakakahawang kasamaan ng mundo. Hindi tayo magiging hunyango kapag close tayo sa Diyos. Sino po nakakalam ng hunyango? Kung saan dumapo, nagiging ganon din ang kulay. At yun ang sekreto ni Noe. At sa ating mga Kristiyano, hindi ito sekreto. Kasi paulit-ulit na sinasabi sa atin na linangin natin yung isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi ito isang sekreto. Kailangan nating maglaan ng panahon sa pakikinig sa Diyos at pakikipag-usap sa Diyos through prayer sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Biblia. Na-imagine niyo po ba si Noe? Nasa gitna ng masamang mundo pero lumalakad kasama ng Diyos. Na-imagine niyo po. Hindi ba yung mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos, pagising pa lang sa umagay, ang Diyos na agad yung naiisip, ang Diyos na agad ang kinakausap, ang Diyos agad yung tatanungin. Lord, nagmamaneho ka, inakausap mo siya, naglalaba ka, nakikipag-usap ka sa Kanya, kasi ang close nga eh. Lord, pupunta pa ba ako dito? Lord, gagawin ko po ba to? Lord, crush ko siya, liligawan ko na po ba? Ganun siya ka-close. Pag umiiyak ka, kausap mo siya. Pag nasasaktan ka, pwede tayong umiyak sa Kanya. Hindi po ba ganun yung close? Dahil close ka sa Kanya,
Iiyak mo lahat ng pinagdadaanan mo. Sangayon po kayo? Kasi close nga eh. The only way to live in accordance with the will of God is to walk with God. At sa mundong puro kasamaan, makakarating ka lang sa kalooban ng Panginoon kung lalakad kang kasama niya araw-araw. Sana ito'y nagdudulot sa atin ng malaking pag-asa na pwede pala tayong maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Na-encourage po ba tayo sa buhay ni Noe? Nasaan ka man, nasa trabaho ka man, nasa school ka man, kahit, bakit ganito sila? Kaya natin. Kinaya nga ni Noe. May Kristo tayo sa puso. Pero bakit siya naging mabuti at matuwid sa mata ng Panginoon? Bakit si Noe yung napili ng Diyos na kasangkapanin sa paggawa ng arito? Bakit siya yung pinili ng Diyos na maligtas sa baha? Dahil ba magaling siya? Dahil sa performance niya? Dahil ba skilled carpenter siya? Karpentero si Noe. Dahil ba paborito siya ng Diyos? Dahil ba may malakas siyang appeal? Everyone was wicked. Pero sabi sa Genesis 5:8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Nakasumpong si Noah ng pabor mula sa Diyos. Noah found grace. Kaya, sa biyaya lamang kaya si Noe ang pinili ng Diyos. Ang paglakad na kasama ang Diyos ang babago sa paraan ng ating pamumuhay, ating pagpapahalaga at ang ating pag-iisip. Babaguhin tayo nito. Kaya, di ba sinabi sa verse 9, walang matuwid, wala kahit isa. Ibinilang na matuwid si Noe dahil namuhay siyang kasama ng Diyos. Hindi sinabi ng talatang perfect si Noe. Hindi sinabing, ibinilang siyang matuwid kasi napaka-perfect ni Noe. Hindi. Ibinilang siyang matuwid dahil lumakad siyang namumuhay kasama ng Diyos. So gaya natin, wala tayong sariling katuwiran. Ano po? Wala tayong sariling katuwiran. Ang ating katuwiran ay yung katuwiran na ibinihis lamang ni Kristo sa atin. Pero lahat tayo ay marurumi, lahat tayo ay makasalanan, at ang ating mga gawa ay parang isang maruming basahan lamang. So sino ang ating katuwiran? Si Kristo lamang. Kagaya ni Noe. Kaya yung good standing natin sa harapan ng Panginoon ay yung katuwiran ni Jesus. Pinili siya sa layunin ito bago pa man niya malaman dahil sa Genesis 5:28-29, basahin natin. Diyan lang po tayo sa Genesis. Genesis 5:28-29. Si Lamech naman ay 182 taon na magkaroon ng anak. Sinabi niya, sa mga lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Kaya wala pang nagagawa si Noe. Wala pang, hindi pa inapanganak si Noe. Pinili na siya ng Diyos. Nakasumpong na ng biyaya si Noe. Kaya hindi ito about sa performance ni Noe. Kaya dun sa Genesis 6 verse 9, Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time. And he walked in close fellowship with God. Kaya ang kwento niya ay hindi natapos sa pagpili. Pansinin natin yung progression. Anong una? Pinili muna si Noe. Padalawa, binigyan siya ng
biyaya. Pangatlo, tinawag siyang righteous at blameless. At pang-apat, namuhay siya ng malapit na malapit sa Diyos. Kaya ano ang bunga? Hindi lamang siya naging mabuting tao, naging napakabuting tao niya. At ganyan ang nangyayari sa isang taong araw-araw na namumuhay kasama ng Diyos. Hindi ba't nung tayo ay manalig sa Diyos, initial na pananampalataya, ganun lang siya eh. Pero habang namumuhay tayo, araw-araw, nakasama ang Diyos, mas lumalago, nag-grow tayo sa ating pananampalataya. At hindi tayo mahahawa ng kasamaang nasa ating paligid. Kung mamumuhay tayo kasama ang Diyos araw-araw, may impluwensyahan tayo ng kanyang katangian. Kasi gano'n naman talaga eh, kung sino yung kasama mo, may impluwensyahan ka bilang mga Kristiyano, itinuturo po sa atin na tayo ay pinili at tumanggap tayo ng biyaya, pero yun ay mapapatunayan at magiging ganap lamang kung lalakad tayong kasama ng Diyos. At tulad ni Noe ay kakasangkapanin niya tayo upang maging tunay na liwanag sa sanlibutang binabalot ng dilim. At padalawa, saan naging huwarang si Noe? Sa pananalig sa Diyos. Ano nga, saan naging huwarang si Noe? Sa pamumuhay kasama ng Diyos. At padalawa, sa pananalig sa Diyos. Genesis 6:13, 17. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. At buklatin po natin dun sa Hebreo 11 verse 7a. Hebreo 11 verse 7a. Ito ang sabi. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Kaya ano ang ibinunga ng pananalig ni Noe? Una, pinakinggan niya ang babala ng Diyos. Di ba? Yun yung sinabi sa talata. Dahil sa pananampalataya, Hebreo 11:7, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Bakit pinakinggan ni Noe yung babala ng Diyos? Ano ang dahilan? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pananalig. Matamang nakinig si Noe sa lahat ng sinabi ng Diyos. Wala siyang pinalampas, wala siyang kinaligtaan. Lahat ay itinatak niya sa kanyang isipan. Napakahalaga para kay Noe lahat ng sasabihin ng Diyos. Kaya napaka-attentive niya sa lahat ng sasabihin niya. Kaya kapag nagbigay ng babala o warning ang Diyos, hindi yun pananakot. Hindi tayo inatakot. Yun ay isang bagay na tiyak na mangyayari at yun ang paunang mensahe ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Kaya kailangan nating makinig. Ang babala o warning ng Diyos ay hindi pananakot. Ito ay pagkakataon para iligtas niya tayo sa tiyak na mangyayari. Sa konteksto po ay ganito ang sinabi sa Hebreo 11. Inisa-isa yung mga tao na may kahangahangang pananampalataya, gaya ni Abel, Enoch at Abraham. Kung pamilyar po kayo sa kwento nila, masasabi niyo sila ay pwedeng mapabilang sa Hall of Faith. Mga taong huwaran pagdating sa pananampalataya. At isa dito, si Noe. Alam na natin na ang pananampalataya ay mula sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero ito rin ang dahilan para tayo'y patuloy na makinig sa Diyos. Kaya kapag tumigil tayo sa pagtatanong at pakikinig sa Diyos, faith issue. Baka wala na sa Diyos ang pananampalataya natin. Sinabi sa Hebreo, dahil sa pananampalataya. Kaya
Ang pananalig ang source ng tamang tugon sa babala ng Diyos. Pananalig ang nagtatakda ng ating mga tamang gagawin, tamang iisipin, tamang plano, tamang agenda sa buhay. Nakatugon ang tama si Noe. Natumbok niya ang tamang pasya sa buhay. Madami na tayong maling pasya. Madami na tayong kapalpakan. Marami na tayong nagawang pagkakamali sa buhay. Huwag na natin sanang dagdagan. Ma-encourage tayo sa buhay ni Noe. Kailangan nating kumilos ayon sa ating pananalig sa Diyos. Paano natin matutumbok ang tamang pasya? Makinig tayo sa Diyos. Maririnig natin siya. Ay, hindi ko naman naririnig. Tanong naman ako ng tanong. Teka lang, balikan mo yung huling sinabi ng Diyos sa iyo. Sinunod mo na. Kung hindi pa, balikan mo muna at sundin. At maririnig mo ang Diyos. I-pursue natin ang quiet time sa Panginoon upang marinig natin siya para alam natin kung ano yung pananaligan natin. Alam natin yung stand natin. Kaya, ano ang ibinunga ng pananalig ni Noe? Nakinig siya sa Diyos. Padalawa, pinaniwalaan niya ang mangyayari kahit hindi pa nakikita. Kaya sabi ng talata, tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ano nga yung sinabi ng Diyos? Ano yung warning? Ano ang gagawin ng Diyos? Pauulanin niya, pababahain niya, palulubugin niya ang buong daigdig. At sabi ng talata, hindi niya pa ito nakikita. Kung pagbabasehan natin yung talata, ito'y waring nagpapahiwatig na hindi pa nakakakita si Noe ng ulan at nung pagbaha. Maaaring hindi pa siya nakakakita ng pag-ulan kasi sa Genesis 2 verse 4 to 14 ay hindi pa talaga sinabi na hindi pa nagpapaulan ang Panginoon. Ay bakit nabubuhay yung mga halaman noon nung hindi pa bumabaha? Paano nabuhay yung mga halaman noon? Paano sila kumakain ng mga halaman? Hindi pa pala umuulan. Kasi mayroong ilog mula sa Garden of Eden na umaagos at mayroong sangang ilog na naghihiwala yung tubig. At yung ilog na yun na nagmumula sa Garden of Eden ang dumidilig doon sa buong kapatagan at sa halamanan. Kaya kahit hindi pa umuulan noon, nadidiligan ang lahat ng halaman, nadidiligan ang buong kalupaan dahil doon sa ilog na nagmumula doon sa Garden of Eden. Kaya maaaring yung talata ay nagsasabing hindi pa umuulan ng panahong ito. At syempre, hindi pa rin bumabaha. Pero naniwala si Noe. Kahit maaaring wala siyang ka-idea, pero hindi rin naman sinabi ng talata na hindi pa nga umulan. Pero kung titingnan mo yung talata mula sa Genesis 2, 4 to 14, parang hindi pa nga. Kaya kahit walang ka-idea si Noe, ano kaya yung ulan? Ano yun? Anong itsura nun? Anong nangyayari pag umuulan? Ano ba kayong inasabi ng Diyos na yun? Kahit hindi pa niya alam, hindi pa niya nakikita, wala siyang ka-idea, naniwala na siya na gagawin talaga yun ng Diyos at mangyayari talaga yun. Nanalig si Noe na seryoso talaga ang Diyos sa kanyang inasabi. Nanalig siya na itinakda na talaga ng Diyos ang pagsasagawa. Kaya, si Noe ay saktong-sakto doon sa inasabi sa Hebreo 11 verse 1. Hebreo 11 verse 1. Tungkol sa faith, ang sabi doon, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ano daw ang pananampalataya? Katiyakan na mangyayari yung isang bagay na ating inaasahan at hindi pa natin nakikita. Tsak na mangyayari. Kung papaanong pinangahawakan natin yung pangako ng Diyos na kaligtasan
kahit nandito pa tayo at hindi pa tayo nakakarating dun, ganun ang pananampalataya. Kaya mayroong bad news, pero nagbigay ng babala ang Diyos. At kung pananampalatayanan natin yon, kahit hindi pa natin nakikita, nagiging good news yon. Halimbawa, ano ang bad news? Na ang tao ay makasalanan, ang tao ay nahaharap sa matinding puot ng Diyos, ang tao ay karapat-dapat sa impyerno. Yun ang bad news. Pero ano ang good news? Na kung ikaw ay magsisisi, tatalikuran mo ang iyong kasalanan at magsusuko ka ng iyong buhay sa Diyos, pananampalatayanan mo siya, maliligtas ka. May bad news, may good news. Ngayon, nagiging good news yon sa ating buhay, personally, kung pakikinggan natin at paniniwalaan. Halimbawa, may karato lang nakalagay, beware of dogs. Ay, wala kang pakialam, dire-diretso ka, nalapa ka ngayon. May bad news, pero hindi mo pinakinggan yung warning. Sabi, may signage na slippery when wet. Paspas ka ang todo. Sikat ako. Rider ako. May kalalagyan ka. Hindi pinakinggan yung warning. Kaya mula sa halimbawa, mahalaga ba sa atin ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan mula doon sa sinabi ng Diyos, kahit hindi pa natin ito nakikita. Tanungin mo po ang iyong katabi, kumusta ang iyong pananampalataya? May ipinahayag ba ang Diyos sa iyo? Kumusta? Pinangahawakan ba natin? Nanginginig pa ba tayo sa babala ng Diyos tungkol sa mangyayari sa katapusan ng panahon? We overemphasize the grace and we underemphasize the truth. Okay lang. Kahit magpakasaya ako at mamuhay sa kasalanan, hihingi na lang ulit ako ng sorry sa Diyos. Ang Diyos naman ay mahabagin. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Hindi naman kaya ng Diyos na itapon ako sa impyerno. Totoong siya ay God is love. Totoong God is love. Pero God is just. Tayo'y tutupukin sa apoy ng impyerno. Kung tayo hindi pa rin nagsisisi sa ating kasalanan, at hindi nagsusuko ng buhay sa Diyos. Kaya, kagaya ni Noe, maliligtas tayo mula sa panganib kung mananalig tayo sa sinabi ng Diyos. Kasi pananalig ang santata mula sa nakaambang na panganib. Pananalig ang makapag-iingat mula sa kapahamakan. Nang dahil sa pananalig ni Noe, naligtas siya maging ang kanyang sambahayan. Dahil sa pananalig na iyon, naranasan ni Noe maging ng kanyang buong sambahayan ang pag-iingat at provision ng Diyos. Samantalang yung lahat ng tao ay nangamatay, nangalunod, kasama ang kanilang sambahayan. Kaya, pananalig ang susi para magdala din tayo ng pagpapala sa ating pamilya. Ikaw ba ay nag-iisa-isa pa lang sa iyong pamilya? Ikaw ang gagamitin ng Diyos para magdala ng pagpapala. Ikaw ang unang nanalig, hindi ito nangangahulugang ligtas na rin sila. Pero kakasangkapanin ka ng Diyos para maakay mo sila na magsisi sa Panginoon at manampalataya. Kaya, saan naging huwaran si Noe? Sa kanyang pamumuhay kasama ng Diyos at sa kanyang pananalig, patatlo, sa kanyang pagsunod sa Diyos. Genesis 6:22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos.
Pagkatapos ng pagpapahayag ng Diyos kay Noe at pagbibigay ng instruction at yung detalyadong gagawin niya, nagtapos yung chapter 6 na nagsasabing, "So Noah did everything exactly as God had commanded him." NLT. Kaya, ang sabi ng talata, lahat ng inutos ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos, ginawa ni Noe. Walang hindi siya ginawa. Kaya sinabing lahat. Walang kulang. Ginawa raw ni Noe yung eksaktong-eksakto. Kung ano yung mismong instruction, 3 palapag, may isang pinto, o lagyan mo ng alkitran, bubungan mo yan. Magsama ka ng ilang pares na mga hayop para hindi malipol ang bawat uri. Lahat yun ginawa niya. Ganito ang haba, ganito ang lapad, ganito ang luang. May idea po ba kayo kung gaano kalaki yung barko? Ang sabi ay parang, sino po ang nakakita na ng football field? Malaki po, 1.5 ganun daw po yung laki nung arko. Laki laki. Yung football field, 1 ganon at kalahati pa. Ilan lang ang gumagawa? Si Noe. Isa-isa. Oh, grabe. Talagang kung ma-awardan ay si Noe na. Nasa Guinness World Record. Kaya paano niya nakuha yung eksaktong-eksakto? Malamang nakinig talaga siyang mabuti sa Panginoon. Hindi niya pinalampas ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Tinandaan niya, itinatak niya. Kaya ang matamang pakikinig sa Diyos ay daan para magawa ng eksakto ang kalooban ng Diyos. Kaya ba't hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos? Kulang tayo sa pakikinig. Hindi si Noe ay hindi kagaya ni Haring Saul. Na ang sabi ng Diyos, salakayin nyo, patayin nyo lahat, wala kayong ititira, kahit isa, patayin nyo lahat ng hayop. Ano ang ginawa ni Haring Saul? Tinira niya yung hari, tinira niya yung mga magagandang klase ng hayop. Anong nangyari? Ano ang ibinunga nung hindi eksaktong pagsunod ni Haring Saul? Nagalit ang Diyos at inalis siya sa pagkahari. Sumunod naman ay partial lang. Kaya hindi natin pwedeng ikatwiran, tama na ito, nagalingkod naman ako. Ay may inasabi ang Diyos na agawin natin. Kagaya ni Haring Saul, nagalit ang Diyos. Kasi partial obedience is disobedience. Kaya kung may tutularan tayo sa pagsunod, hindi si Saul, si Noe yun. Total obedience ang kanyang ginawa. Isipin po natin, ang sabihin ng Diyos, yung utos, hindi kaya nag-alinlangan si Noe o natakot dahil anong laki naman trabaho ito? Anong laking assignment ito? Kaya ko ba to? 1.5 football field o ganito kalaking barko ang gagawin ko? Putulin ko yung mga puno na yun at pagdatig-datigin ko, buti baga kung may shen twister na noon. Buti baga kung may contractor na noon. Ay, kay Noe lahat ay. Ano kaya? Hindi kaya nag-alinlangan kagaya ni Moises, Panginoon, pautal-utal ako magsalita. Nakita natin walang kagatol-gatol si Noe, walang angal, walang reklamo. Basta tinanggap niya lang yung utos. Marami sa atin ay ito kapatid, gawin mo, ba't ako? Nagiging paniki tayo. Ba't ako? Ba't hindi siya? Ako na lang na ako. Si Noe ay hindi. Guilty ba ang marami doon sa paniki? Guilty tayo sa paniki. Mapapansin natin doon sa talata, sa Genesis 5, sa huling talata. 500 years old daw si Noe na maging anak na sina Shem, Ham at Japheth. At doon sa edad na yun, sumunod yung talata
ng pag-uutos ng Diyos sa paggawa ng arko. Kaya ilang taon si Noe nung inutusan ng Diyos? Maaring 500. Ilang taon nang bumaha? Ano ang taon nung bumaha? Sa talata ay mababasa natin sa Genesis 600 taong gulang si Noe nang pabahain ng Diyos. Kaya unang binanggit yung kanyang edad, 500 years old. Sumunod na talata, yung utos ng Diyos, yung paggawa ng arko. Kaya maaaring ginawa ni Noe yung 1.5 football field na arko, 100 taon. More or less. At kung mapapansin natin, nung unang panahon, mahaba ang buhay. Sino ang may pinakamahabang buhay nung una? Matusalem. Ilang taon po si Matusalem? 969. Ang galing ni Kuya Joven. Bigyan ng jacket yan. 969 si Matusalem. Si Matusalem ay ama ni Lamek. Si Lamek ay ama ni Noe. Kaya si Matusalem ay ano ni Noe? Lolo. Si Noe ay namatay 950 taong gulang. Kung ikukumpara, maaari lang. Nabubuhay sila ng ganon. Kaya yung 500, nasa ikailang bahagi ng kanilang buhay. Kalahati. Kaya maaari na kung ikukumpara sa panahon natin ngayon na nabubuhay tayo 80 years old, bonus na yung dagpas. Siya ay nasa 40. Yung ganyang edad, ano ang kalagayan natin? Ano ang kalagayan natin? Kayod marino tayo, may kolehiyo, may inapag-aral tayo. Oh, gawin mo ito kapatid. Hindi pwede, nagkapaaral ako, may kolehiyo ako, unawain niyo naman ako. Hindi pa ako pwede maglingkod ngayon, nagpapaaral pa ako. Saka na, hindi pa ako pwede ngayon, may baby ako. May isang kapatid, balik na. May liit pang baby ko. Ano sumunod na nangyari? Nanganak ulit. Ano ulit ang dahilan? May baby ulit ako. Baka masundan ng masundan. Yung edad na yun na parang nagakumahog tayo sa mga pangangailangan natin sa ating pamilya, no? Hindi siya excuse para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. 100, more or less, ang iginugol ni Noe para maglingkod sa Panginoon, para sundin yung inapagawa ng Diyos. Sabihin sa katabi, hindi excuse ang iyong kabisihan. Baka dumami ang anak. Hindi na maubusan ng dahilan. Ang laki ng gagawin ni Noe. Malaki ano po? Kasi mag-isa-isa siya. Maaaring tinulungan siya ng kanyang anak. Pero hindi sinabi sa Biblia. Mag-isa lang siyang inutusan ng Diyos. Buti pa ngayon, ang daming staff ng mga kontraktor. Si Noe, isa-isa. Ngayon, may mga modernong kagamitan sa pagpapanday. Ngayon, meron na ngang mga ngahoy ka lang, may pang power so ng maliit eh. Mga ngahoy ka lang eh. Noon, wala eh. Mano-mano lahat. Buhat lahat ni Noe yan. Ngayon, may bako. Noon, wala. Gaano kahirap yung ginawa ni Noe na yon. Kaya, napansin po natin, hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Kaya sabi dun sa pagtatayo ng Tore ng Babel, tatayahin mo muna kasi hindi ganon kadali ang pagsunod sa Diyos. Pero no choice tayo. Pero at least nataya natin para dumating man yung panahon na nahihirapan ka sa gitna ng paglilingkod, hindi tayo uurong. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kalagayan natin, ipagkakatiwala natin sa Diyos habang tayo sumusunod. Panginoon, hindi ako pwede, may pinagdadaanan ako. Sinong tatayo? Ano man ang ating kalagayan,
Susunod tayo sa Diyos. Habang ipinagkakatiwala lang natin sa Kanya na siya ang gumawa at magsaayos. Hindi madali ang pagsunod. Lalo pa yung kay Noe, isa-isa siya. Maaring tulungan siya, pero pwede naman silang umurong kasi hindi naman sila ang tumanggap ng utos. Yung buong accountability ay nakasalalay sa balikat ni Noe. Di ba? Kahit sa atin, ang hirap pag isa-isa tayo. Pero kahit ganon, kahit nandun ka sa trabaho mo, iba ang paniniwala mo, iba ang stand mo, magpapatuloy pa rin tayo. Kahit ina-unfriend na tayo ng mga kaibigan natin, kahit mga naghihinanakit na sila sa atin kasi iba yung stand natin sa kanila, maninindigan pa rin tayo. Kasi ang pagsunod ay may palaging kadikit ng pananampalataya. Ang pananampalatayang walang pagsunod ay patay. Peke. Peke yon. Pinatututuhanan kasi ng obedience o pagsunod ang pananampalataya. Gaya ni Noe, yung kanyang pambihirang pagsunod kahit mahirap ay lumikha ng pagkakaiba at pagpapala sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, sa buong mundo. May enjoy din pala kahit ng ating pamilya. Kasi sa pagsunod, may pagpapala. Pero sa pagsuway, may pagpapalo. Kaya pag sumuway tayo, may konsekwensya. Babatahin natin ang konsekwensya, babatahin din yun ang ating pamilya. Kaya kung susunod naman tayo, pagpapalain tayo, mararanasan natin yung blessing ng Diyos, nadadamay pati yung pamilya natin. Kaya anong gusto mong dalhin sa iyong pamilya? Natural, pagpapala at hindi pagpapalo. Kaya sumunod tayo kagaya ni Noe. Sana'y magdala tayo ng pagpapala sa ating pamilya. Sumunod tayo sa Panginoon. Bilang pagtatapos, yung arko ni Noe ay larawan ng isang malaki at nakakatakot at waring imposibleng imbitasyon at utos ng Diyos. Kaya ko ba to? Imposible ba to? Naghanda siya ng isang magandang dulang at plano para sa iyo at sa iyong pamilya. Sino ang naghahangad ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya? Amen. Ang Diyos ay naghanda ng magandang dulang para sa iyo at sa iyong pamilya. Maaring isang pangarap, isang tugon na matagal mo ng panalangin, isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Pero ang pinakamahalaga ay yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. At bago yun mangyari, ano kayang barko ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos? Ano yung malaki, nakakatakot, at waring imposibleng bagay na inapagawa sa iyo ng Diyos? Na daan para daling ka doon sa isang magandang dulang. Saan kanya tinatawag? Saan kanya iniimbitahan? Kasi yung warning ng Diyos ay babala. Pag-imbita, gawin mo to para maligtas ka. Saan ka iniimbitahan ng Diyos? Nang utusan si Noe 500 years old marahil, gaano katagal niyang ginawa iyon? At gaano katagal niyang hinintay yung pagliligtas ng Diyos na yon? Pero kahit nagtatagal, handa ka pa rin bang sumunod? O paano kung hindi mo na makikita yung bunga dahil ang makikinabang pa pala ay yung susunod mong henerasyon? Handa ka bang mag-invest ng lakas, ng panahon mo, ng resources mo, at paninindigan para sa kanila? Mapagod, masakit, at waring nakakaubos bilang Kristiyano kasi kahit si Noe nun, maaaring siya ay inakot siya ng mga tao kasi bakit ito'y nagawa ng arko?
Wala namang anong dahilan. Nasa puno naman tayo. Walang tubig. Anong mayroon? Hindi kaya ginawa siyang katatawanan? Pero worth it. Exciting ang grand prize sa dulo. Kahit parang mukha tayong weird sa kanila. Ito'y isang imbitasyon para lumakad tayong kasama ng Diyos. Magpatuloy tayo at kayanin lahat, hindi sa sariling kaya, kundi sa lakas na kaloob ng Diyos. Nang natapos na ang arko, mayroong pang sumunod na krisis. Sinabi ba ng Diyos na lagyan ng manibela yung arko? Sinabi ba ng Diyos na lagyan ng manibela yung barko? Hindi, ano po? Anong ibig sabihin pag walang manibela? Sasakay ka sa isang barkong walang manibela, pasaan yan? Handa ka bang sumakay sa isang barkong walang manibela? Handa ka bang sumunod sa Diyos at ipaubaya sa Kanya ang manibela? Nahayaang dalhin ka niya kung saan Kanya dadalhin. Na ipapaubaya mo sa Kanya ang iyong buong buhay. Gagawin mo lang ang iyong bahagi, pero magtitiwala ka pa rin sa Diyos na dadalhin ka niya sa Kanyang pangako. Pag nagawa mo na ang bahagi mo na sinabi ng Diyos sa iyo, pumasok ka. He is in charge. He is in control. Kung sasakay ka sa arkong iyon ng pananampalataya, you are not in control, but God will bring you there. Sabi sa Awit 46 verse 10, be still and know that I am God. Dalawang tanong na nais na pag-isipan. Anong barko ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Padalwa, handa ka bang sumakay kahit wala itong manibela? Pagpalain po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, humihingi kami ng lakas, ng tapang, patatagin mo ang aming pananampalataya para masunod ka namin. Lagyan mo kami sa puso namin ng pananabik mula sa iyong salita. Pananabik sa pakikinig sa iyo. Para matumbok namin yung tamang pasya ng buhay. Hindi kami magpasaan-saan, Panginoon. Tulungan mo kami na maisurrender namin sa iyo ang aming buong buhay. Saan mo man kami dalhin, saan mo man kami gagamitin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa iyo. Kilalanin ka bilang aming tunay at nag-iisang Diyos. At huwag kaming manangan sa sarili naming karunungan, Panginoon. Salamat po sa mga babala, sa mga warning na ibinibigay mo sa amin para ingatan kami. Kayo ang nakakaalam ng nangyari sa nakaraan, sa kasalukuyan at mangyayari sa hinaharap. Alisin mo, Panginoon, yung aming paghahari sa aming mga buhay. Alisin mo yung takot sa paghakbang na magawa yung iyong atas sa amin, Panginoon. Gamitin mo po kami bilang maging daluyan ng pagpapala sa pamilyang inilagay mo, Panginoon. Naway maging asin at ilaw kami sa aming pinagtatrabahuhan, sa aming school, sa aming pamilya, sa aming barangay. Tulungan mo kami kagaya ni Noe na mag-stand sa aming pananampalataya. Kahit na kami kanilang usigin at hindi makakuha ng pabor mula sa kanila. Tulungan mo kami na palaging sa iyo lang kami magtiwala at manangan, Panginoon. Kayo ang Diyos na makapangyarihan at walang bagay na nalilingid sa inyo at walang bagay na mahirap sa inyo. Ang lahat ng inyong ipinapahintulot ay para sa ikakabuti namin ng mga anak mo. Salamat po. Pinapupurihan ka namin, pinagtitiwalaan ka namin sa aming buong buhay.
Ito po ang aming panalangin, pagpasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.